Ako po si Melody. Lumaki ako sa puder ng aking mami at lola. Sabi nila, nasa Saudi daw ang daddy ko nagtatrabaho. Pero simula nung bata pa ako, ay wala akong matandaan sa kanya. Kahit picture, wala. Hanggang ngayon, tinatago pa rin ni mami sa akin. Pero kung ano man ang dahilan niya, hinayaan ko na lang. Hindi naman sila nagkulang sa pagpapalaki sa akin. Lahat ng luho ko ay naibibigay naman nila at ramdam kong mahal na mahal ako ni mami. Halos ginawa niyang umagang gabi para sa akin. May negosyo si mami at siya lang ang nagmamanage nito. Kahit gusto kong tumulong sa kanya, ang laging sagot nito ay dapat daw mag-focus na lang muna ako sa aking pag-aaral at huwag munang makikipagjowa. Siyempre, dahil sa masunurin ako, nag-aral ako ng mabuti. At dahil sa wala ako sa tamang edad, ay never pa akong nagalaw. Pero ang hindi ko maintindihan ay mas naa-attract ako sa may edad. Ang gusto ko ay yung parang kaedad ni mami. Kasi feeling ko, mas seryoso ang mga ganoong edad sa relasyon. Nang minsan, ay pumunta ako sa bahay ng kaklase ko at nakilala kong tito niya. Siya si Tito Eric, isang seaman at nagbabakasyon dito sa Pinas. Hindi ko maiwasan na madalas siyang tignan. Ang gwapo kasi ni Tito Eric. Matangkad at malaki ang katawan. Kaya bawat oras, lagi siyang ini-imagine kong kayakap. Ay, ang sarap mong mahalin, Tito Eric. Yun ang lagi kong iniisip, kaya lagi akong ganado sa araw-araw. Hanggang isang araw, ay niyaya ako ng kaklase ko na mag-outing daw kami kasama ang pamilya niya. Siyempre, kasama din si Tito Eric. Madali ko naman napapayag si Mami dahil kakilala naman namin ang pamilya ng kaklase kong si Pamela. So yun na nga, natuloy po kami sa isang resort sa Batangas. Alas 5 ng hapon kami nakarating sa resort, kaya nagluto na kami at kumain. Tapos, first time kong uminom ng alak. May dalang imported na alak si Tito Eric at gusto ko rin naman subukan. Yes po, ganun po ako kabait kaya never pa po ako nakatikim ng alak. Wala rin akong dalang swimsuit. Ayaw ni mami na magsuot ako ng ganon. At mas lalong hindi ko naman bet. Pero ang problema ay bawal sa pool ang naka-t-shirt. Dahil nga magkaibigan kami ni Pamela, alam na niya na ganon ang mangyayari. Kaya may dala siya para sa akin. Kumuha sila ng private pool na may 3 rooms para sa overnight namin. Yung isang room para sa parents ni Pam. 2 kami ni Pam sa isang room at yung isa ay kay Tito Eric. Pagkatapos kumain ay nagsimula na ang tagayan. Ang saya, grabe. Sobrang nag-enjoy ako kasi pati parents ni Pam ay umiinom na rin. Nakakatatlong tagay pa lang ako na makaramdam ako ng pagkahilo. Ganito pala ang feeling. Tapos, hindi ko na namamalayan. Natawa na ako ng tawa na parang ang sarap tumawa. Hanggang sa niyaya na ako ni Pam na magpalit para makaligo na kami. Oo nga, kanina ko pang gustong maligo. Hindi ko na namalayan na naisuot ko na ang bikini na walang reklamo. Paglabas namin sa shower room ay naupo na ako sa gilid ng pool. Habang si Pam ay nauna nang lumusong sa tubig. Binabasa niya ako katulad ng parang bata. Maya't maya pa, lumusong na rin ako. Hanggang sa tinawag na kami ni Tito Eric para sa isang tagay. Agad naman kami umahon. Nang papalapit na kami sa cottage, ay tumigil sila sa kanilang tawanan at nakatitig na sila sa amin ni Pam. Ang sabi pa ni Tita, ang bilis ng panahon, no?
Dati para lang kayong walang bait na tuta. Ngayon, kahit dragon uusok sa lindog nyo. Nagkatinginan kami ni Pam at nagtawanan. Uminom pa kami, pero nakita kong lasing na sila Tito at Tita. Kaya inakay na sila ni Tito Eric sa silid nila. Si Pam naman ay hindi na maimulat ang mata dahil sa hilo. Kaya inalalayan ko siya papasok sa silid namin. Sabi ni Tito Eric, pwede daw kami tumagay kahit kami lang dalawa. Pentuhan lang naman daw. So, pumayag naman ako dahil nga crush ko nga siya. Masarap kausap si Tito Eric dahil napapatawa niya ako. Hanggang sa niyaya niya akong maligo. Inalalayan niya ako. Nung nasa bandang leeg ng tubig, ay niyapos niya ako sa likod. Pwede pa yakap, Melody? Nakayakap ka na, Tito saka ka pa magpapaalam. Sabi ko na nakaramdam ako ng kaba sa mga oras na iyon. Gustong gusto ko ang yakap niya. Habang nasa pool kami, ay niyaya ako ni Tito sa silid nito. Nagdadalawang isip pa ako dahil takot ako sa maaaring mangyari sa amin. Ako ang bahala sa iyo, Melody. Magugustuhan mong gagawin natin. Bulong pa nito. Pero Tito, baka ano po? Nahihiya akong sagot. Kahit may pagtutol sa isip ko, ay hindi ko ramdam na nagliliyab ng katawan ko. Basta, hindi ko maipaliwanag. Siguro, dahil sa nakainom ako at si Luna sa mga oras na magkasama kami, agad naman ako napapayag ni Tito. Nagtungo kami sa loob ng silid nito. Pagkasara ng pinto, agad na niya akong niyapos. Nakaramdam ako ng kakaibang kiliti. Hindi ko alam ang gagawin dahil ngayon ko lang naranasan ito. Pumalag ako dahil alam ko na ang susunod na mangyayari. Hindi ko na rin napigilan ang sumunod na nangyari. Bastang alam ko nagkamay lang habang kumakain. At hindi ko naramdaman na tinatok ang alaga nito. Ito yatang sinasabi ni Tito na masisiyahan ako sa gagawin niya. Manghang-mangha ako nang makita ko ang alaga nito at nilalaro sa harapan ko. Doon lang ako natauhan nang makita kong es na siya sa mga sandaling iyon. Pagkatapos mailabas si Tito Eric ang sama ng loob nito, ay pinayagan na niya akong lumabas. Pagpasok ko sa silid namin ng kaibigan kong si Pamela, ay nahiga na ako at nakatulugan ko ang pag-iisip sa ginawa namin ni Tito Eric kanina. AM na akong nagising. Naliligo na sila sa pool. Nakita ko si Tita at tinawag niya ako. Kaya agad naman akong lumapit. Kakain ka na, Melody. Mamayang 2 PM uwi na tayo. Sabi ng mama ni Pam. Nasa sasakyan na kami at pauwi na. Ang papa ni Pam ang nagmamaneho. Kami naman ay nasa likod. Nasa gitna ako nila Pam at Tito Eric. Nakatulog na si Pam at naidlip na rin ako. Ginawa kong kumot ang tuwalya ko dahil medyo malamig ang aircon ng sasakyan. Nang maramdaman ko na may humahawak na sa aking mabangong rosas, nilingon ko si Tito Eric at nakapikit lang ito. Hinayaan ko na lang siya sa gusto niyang gawin. Pagkababa ko sa sasakyan ay nagtaka ako dahil sarado ang pinto. At sa tingin ko ay wala ding tao sa loob. Nakita ko na nagmamadaling lumapit ang isa sa mga kapitbahay namin.
Ang sabi niya sa akin ay puntahan ko daw ang mami ko dahil isinugod siya sa bahay pagamutan at halos kakaalis lang daw nila. Kaya naman nagmamadali na akong umalis. Pagdating ko doon ay nakita kong umiiyak si Lola sa labas at hinahaplos ng isang nurse ang likod nito. Lumapit ako sa kanila para alamin ang nangyari sa mami ko. Ang sabi nila, wala na daw ang mami ko. Inatake daw ito sa puso dahilan ng ikinamatay nito. Ang pagkakaalam ko ay wala itong sakit o baka ayaw lang talaga ipaalam ni mami na may nararamdaman ito na hindi maganda sa katawan. Halos tumuho ang mundo ko nang malaman ko na wala na ang nag-iisang taong unang tumanggap sa akin simula noong magkamalay ako sa mundong ito. Tanging si mami lamang ang pinakamahalagang tao na meron ako ngayon. Niyakap ko ang walang malay na katawan ng aking ina at pilit ko itong ginigising at nagbabaka sakaling magising ito. Ang hiling ko sa mga oras na yon ay magising ako sa napakasamang panaginip. Isang realidad sa buhay ko ang hindi kayang tanggapin ng isip at puso ko. Halos gabi-gabi ay hindi ko mapigilang umiyak. Lagi ko namimiss ang aking ina. Natatakot ako na harapin ang mga pagsubok dahil sa wala na akong kakampi na labanan ang mga pagsubok sa buhay. Ganito palang pakiramdam ang mawalan ng ina. Binabalik ang lahat ng alaala mula nung bata pa ako at mga masasayang alaala namin ni mami. Isang hindi pamilyar na mukha ang lumapit sa akin habang nakaupo ako sa tabi ng aking ina. "Kumusta ka na?" sabi nito. Tinignan ko siya at tumingin sa kamay na nakalahad sa aking harapan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang ngumiti sa mga sandaling iyon. Hindi ko pa rin matanggap dahil sa huling pagkakataon ay hindi ko nakausap ang aking ina. Tinawag ako ni Lola at kinausap. Pinakilala niya kung sino ang lalaking lumapit sa akin. Yun daw ang aking ama. Napatingin ako sa lalaking nakatingin din sa amin sa hindi kalayuan. Dahil sa nalaman ko, umiwas ako at pumunta sa silid ng aking mami at doon nang umiyak. Maraming katanungan sa aking isipan ang gumugulo hanggang sa may nabukas ng pinto. "Anak, bakit ka pa bumalik?" sabi ko. "Mahabang kwento, anak. Pwede ba tayong mag-usap?" Pahingi nito ng permiso. Naupo siya sa tabi ko at nagsimula ng magkwento. 19 lang daw siya noong mabuntis niya ang mami ko. Mas matanda si mami sa kanya at nasa 25 na daw si mami noon. Natakot daw siya noon dahil hindi pa ito handa kaya iniwan niya si mami dahil sa responsibilidad. Hanggang sa nakapag-asawa na daw ito pero hindi sila kasal at hindi rin nagkaanak. Tumagal sila ng 10 taon hanggang sa magkalabuan na at nagdesisyon na mag-abroad na lang. Dumaan ng ilang taon, nawala na daw sa isip niya ang pag-aasawa. Pero may pagkakataon na hinahanap niya daw si mami. 4 na buwan daw siya dito nang malaman niya na namatay na si mami. Dahil may nakapagsabi sa kanya, isang malapit na kaibigan nila noon. Siguro tinadhana na magkita kami. Agad ko naman naintindihan ang lahat, pero masama pa rin ang loob ko sa mga nangyayari. Tahimik lang ako habang patuloy ang pagpatak ng mga luha ko. Pagkatapos ng libing,
Nagpasya si Lola na ibigay ang karapatan ng isang ama sa akin para na rin makapag-aral ako. Dumaan ang araw na kasama ko si Daddy sa bahay niya. Masaya ako dahil pinadama niya sa akin ang pagiging isang ama. Kaya lang minsan, naninibago ako kay Daddy. Kasi madalas maiksi ang salawal lang ang gamit nito sa loob ng bahay, na dati hindi naman siya ganon. Hindi na rin siya bumalik sa abroad. Nagpatayo na lang siya ng isang laundry shop. Malakas naman ang kita ng negosyo namin. Nung minsan, paglabas ko galing sa palikuran ay nadatnan ko siya sa sala. Nakahiga siya at bakat ang turi nito, kaya nagsitayuan ang mga balahibo ko. May naalala ako noon, pero never pang napasukan. Hanggang kamay lang at pinagsawa ang limudin ni Tito Eric nung nasa resort kami. Halatang mas bata si Daddy kumpara kay Tito Eric. Lunes, Miyerkules at Biyernes kasi kung mag-gym siya, kaya puro muscles ang katawan. Hindi ko mapigilan ang magliyab, kaya pumunta na lang ako sa silid ko para magpapawis. Pagkatapos nun ay natulog na ako. Bandang 6 PM ako nagising. Hinanap ko si Daddy pero mukhang wala siya sa loob ng bahay. Kaya nagluto na lang ako. Nang biglang tumunog ang TV ko at nakita kong tumatawag si Daddy. Hello, Dad? Anak, mauna ka nang kumain ha. Nasa bahay ako ng kaibigan ko, birthday niya ngayon. Baka kasi gabihin ako sa pag-uwi. Opo, Dad. Ingat po. I love you po. Bye, Nak. I love you din. Pagkatapos kong kumain ay nagligpit na ako para makatulog ng maaga. Summer na kasi, kaya buong araw akong nandito sa loob ng bahay. Minsan, pumupunta din ako sa shop para dalawin ang negosyo namin. Habang nakahiga, naalala ko na naman si Mami. Namimiss ko na siya. Napaluha ako hanggang sa nawalan na ako ng malay at nakatulog. May naramdaman akong ingay sa labas, kaya dali-dali kong binuksan ang pinto para tignan kung sino ang mga dumating. Si Daddy pala, lasing na lasing, kasamang mga kaibigan niya na ngayon ko lang nakita. Dad, okay lang po kayo? Sambit ko pagbukas ko ng pinto. O pre, tawag ka ng asawa mo. Bilib na sambit ng kaibigan niya. Nahalatang lasing na rin. Maya't maya pa, bumaba ang isang kasamahan nila. Mestizo ito at matangkad. Siya na ang umalalay kay Daddy at ipinasok sa loob hanggang sa silid nito. Salamat po, kuya. Ikaw nang bahala sa Daddy mo, ha? Pasensya na't napasobra sa pag-inom. Sige po, ako na pong bahala sa Daddy ko. Nagpaalam na ito at hinatid ko naman hanggang sa labas ng gate. Dumiretso na ako sa kwarto ko at nagsimula ng huliin ang antok ko. Nang maramdaman ni Melody na may nagbukas ng pinto ng silid nito, naisip niya na si Daddy niya lang iyon. Maya't maya pa, naramdaman niya na lang na may gumagalaw sa higaan nito. Hinawi nito ang kumot na siyang bumabalot sa buo niyang pagkatao. Nakiramdam pa siya at doon ay hindi nga nagkamali. Dahil sa espiritu ng inumin ay hindi na nito alam ang ginagawa. Naglalakbay na ang isang kamay nito at ramdam ni Melody na unti-unti na siyang nagliliyab. Ibang-iba ang nararamdaman ni Melody sa mga halik na ibinibigay sa kanya ng ama.
na kahit kay Tito Eric niya ay hindi niya naramdaman iyon noong nagkasama sila. Na tila ba handang-handa siyang isuko ang kanyang pagkabirhen sa kanyang kinikilalang ama. Hinubad ng lalaki ang damit nito at tuluyan na nitong natanggal ang kanyang panloob. Hindi ito nagdalawang isip na sunggaban ang biyayang nasa harapan. Sa bawat hagod at haplos na ginagawa ng lalaki, tila napapaso ang katawan ni Melody. Palalim na ng palalim ang mga halik nito, papusok at mapang-angkin. Mula sa mga labi niya ay dumako ang labi ng lalaki patungo sa puno ng kanyang tenga. At doon ay para na siyang dinaanan ng libo-libong voltahe, kasabay ng pagtindig ng kanyang mga balahibo. Kapwa sila nasasabik sa isa't isa at hindi na nga makapaghintay pa sa sandaling iyon. Tila ba nagkakaunawaan na ang kanilang mga mata. At noon nga ay dahan-dahan siyang inangkin ng lalaki. Pero kahit na mabagal ang ginawa nitong pag-angkin sa kanya, ay namutawi pa din sa kanyang mukha ang kirot na nararamdaman. "Birhen ka?" tanong ng lalaki. Dahan-dahan namang tumango si Melody habang nakapikit ang mga mata at tinitiis ang sakit na pag-angkin sa kanya. Nang malaman ng lalaki na siya ay birhen, ay mas lalo nitong inangatan ang paggalaw. Hanggang sa unti-unting nawawalan ng sakit at napalitan ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Hindi alam ni Melody kung paano niya na kayang isoko ang kanyang sarili sa lalaking ito. Naisuko niya ang sarili sa kanyang ama kaysa kay Tito Eric niya na nakasama niya sa buong magdamag noong nasa resort sila. Nang matapos sila, ay humiga ang lalaki sa tabi niya at isiniksik naman niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Yumakap siya dito at napangiti ang lalaki. Niyakap din siya ng mas mahigpit. Hindi na niya matandaan kung nakailang ulit pa sila sa buong magdamag dahil paggising nito ay sobrang sakit na ang kanyang katawan. Pagtayo nito ay may nakita siyang pulang marka sa kanilang kama. Naisip na lang niya na wala na ang kanyang pinakaingat-ingatan at tuluyan nang naialay sa kanyang ama. Hindi naman nagsisi si Melody dahil kagustuhan naman din niya iyon. Sa totoo lang, mahusay ang lalaki, kaya naman hindi nito natanggihan pa. Natapos ang nangyari sa gabing iyon at nagpaalam ng daddy nito at hinalikan sa noo. Sabay sabi, "Good night, baby ko." Kinabukasan, parang walang nangyari. Nagtataka ako kasi parang walang maalala si daddy. Pagkatapos namin kumain ay umakyat na ako sa silid ko at si daddy naman ay pumunta sa shop. Alam kong gabi na naman ang uwi. Nasa silid na ako nang may narinig akong nag-doorbell. Kaya agad naman akong bumaba at titignan kung sino iyon. Paglabas ko, nakita ko kaagad ang isang pamilyar na mukha. Ang gwapong driver na naghatid kay daddy kagabi. "Bakit po, kuya?" "Hi, itatanong ko lang kung andyan bang daddy mo." "Wala po eh. Pasok po kayo, kuya." Nasa 30 na siguro ang edad dahil hindi sila nagkakalayo ng itsura ni daddy. Mestizo siya at malaki din ang pangangatawan. Pagpasok niya ay nagtimpla kaagad ako ng pineapple juice at kumuha na din ng burger para sa amin. Nakita kong balisa ito at hindi makatingin ng diretsyo. "Kuya, okay ka lang po ba? Kung gusto niyo po, hintayin niyo na lang si daddy. Tatawagan ko po siya at sasabihin na andito po kayo." "Ganun ba? Ano nga palang pangalan mo? Wala kasi nabanggit ang daddy mo sa akin na may anak na siya."
Melody po. Tumabi ako sa kanya para makipag-usap ng maayos dahil alam ko naman na iyon din ang gusto niya. Kuya, gusto mo bang manood ng movie? Sige, horror kung meron. Tumayo ako para buksan ang TV. Ngunit, nung nasa kalagitnaan na kami ng aming pinapanood, ay bigla na lang akong nagulat kaya mas napalapit ako sa kanya. Isang malakas na hiyaw ko pa ay tuluyan na akong napasubsob sa tagiliran niya. Magkalapit ang mukha namin. Natauhan ako dahil ang kamay nito ay nasa bewang ko na. Nagkatinginan kami sa mga sandaling iyon. Walang sabi-sabi ay agad niya akong hinalikan. Napasinghat na lang ako sa ginawa niya. Hindi ko na namalayan na natangay na ako sa halik ni Kuya. Napansin ko na lang na pareho na kaming walang saplot sa katawan. Pinahiga niya ako at umibabaw na. Napapikit na lang ako nang bigla niyang tinutok ang napakalaking alaga nito. Dahil sa gulat ay napaungol na lang ako ng mahina. Pilit kong kinayat sinalubong ang galit na galit nitong patula at muli ko na naman naisuko ang aking bataan. Gusto ko yung pakiramdam na ganito, lalo na't sinasambit nito nang paulit-ulit ang pangalan kong Melody habang nakapikit. Bandang alas 5 na ng hapon nang dumating si Daddy. Hi Dad, sambit ko. Mayat-maya pa ay nagpaalam na ako para makapagpahinga, kaya agad na ako nagpunta sa silid ko. Nahiga muna ako at binuhay ang TV nang biglang bumukas ang pinto. Lumapit sa akin si Daddy at alam ko na ang nais nito. Mukhang hindi ko na siya mapipigilan sa ginagawa niya. Daddy, kakain muna tayo. Mamaya na, sabi nito. Pinagpatuloy nito ang pagkain at para akong dinaing na isda sa harapan niya. Nakita ko ang saya sa mukha ni Daddy nang makarating na siya sa pinakadulo ng lupa. Kinabukasan ay dinala ako ni Daddy sa isang doktor para daw sa proteksyon ko. Pagdating namin ni Daddy sa bahay ay umakyat muna ako sa silid ko para makapagpahinga. Plano kasi ni Daddy na mag-mall kami para hindi naman ako mainip dito sa bahay. Kahit ganitong buhay ang meron ako, hindi ko na magawang magreklamo. Lahat ng nais ko ay naibibigay naman lahat ni Daddy. Tuloy-tuloy din ang pag-aaral ko. Siguro, iyon na lang ang dapat kong isipin. Ang makapagtapos sa aking pag-aaral at makapagsarili na. Hindi ko alam. Ayaw ko din ng ganito. Kung hindi ko pa alam ang totoo, ay ayaw ko talagang makisama sa taong ito. Pagkatapos namin mag-mall ay excited na akong isuot ang mga pinamili namin. Lalo na ang dress na mahaba. Nais ko sana napuntahan si Lola para yayain itong magsimba. Wow, baby girl. Ang ganda mo naman at bagay na bagay sa'yo yan. Sabi ni Daddy. Opo, Dad. Gusto ko po sana puntahan si Lola para samahan siyang magsimba. Pinaikot ako nito. Kitang-kita sa mga mata nito ang paghanga. Ay, teka Dad, isusukat ko din yung isa. Sabi ko pa. Mamaya na baby, halika muna dito. Ano po yun, Dad? May kinuha siyang maliit na kahon mula sa bulsa nito at inilabas ang isang kwentas at ikinabit nito sa aking leeg. Bago na naman magsimula ang mga ganap, ay niyaya ko na siyang magluto para sa hapunan namin. Habang kumakain kami ay nagsimula na akong maghayag ng nais ko. Dad, gusto ko sanang gugulin ang Sabado at Linggo ko sa bahay ni Lola
para naman makasama ko siya. Napatingin si Daddy sa akin at tumango naman, hudyat ng pagsang-ayon nito. Isang araw, ay may isang hindi inaasahang bisita. Pamangkin ni Daddy, siya si Tito Alfred, at ang tingin ko nasa 23 na ito. Mestizo, matipuno, at nasa 5'9" ang height. Dahil sa kakapasa pa lang nito sa kursong BS Criminology, ay halatang bagitong pulis pa lang ito. Pinakilala sa akin ni Daddy. Anak, siya nga pala si Tito Alfred mo. Dito muna siya sa atin titira ha. Baguhan pa lang kasi siya sa trabaho niya kaya nag-a-adjust pa lang dito sa lugar natin. Hi Tito Alfred, welcome po. Nakabihis na ako patungo sa school dahil may pasok na. Sabay halik sa pisngi ni Daddy at Tito. Dad, mauna na po ako. Bye po. Kaya iniwan ko na sila. Habang nasa school ay masaya kong hinarap ang mga pagsubok na gawain. At yung isang bagay pa na gusto ko ay ang taong nagpapadala ng sulat sa akin. May kung sino na lang ang nag-aabot ng sulat. Tapos may mga nakasulat na tungkol sa nararamdaman nito. Nakaka-excite lang kasi tuwing papasok ako sa school ay may ganito sa upuan ko. Pero kahit na ipagtanong ko, ay wala akong napapala para malaman kung sino ang secret admirer ko. Pagdating ko galing sa school, ay agad akong pumasok sa aking silid para makapagpalit ng damit at makapagluto na rin ng makakain namin. Habang nagluluto ako ay may nagsalita sa likod ko. Mukhang masarap yung niluluto mo ah. Ay naku, mas masarap pa ako dito no. Ay, Tito, maupo ka na po at kakain na po tayo. Tatapusin ko lang po ito ah. Saglit na lang po. Maaga pa naman Melody, 6 PM pa lang. Mamaya na 8 PM, sanay kasi akong kumain ng medyo gabi. Ah, okay po. Nakita kong nasa hinaharap ko ang mga tingin nito. Sige po Tito, punta muna ako sa silid ko. Tawagin niyo na lang po ako kapag kakain na tayo. Bandang 8 PM nang may kumatok sa pinto ng silid ko. Bakit po Tito? Tara, kakain na tayo. Sige po. Kaya sabay na kami bumaba at sabay kaming kumain. Pagkatapos namin kumain ay nagligpit na ako ng pinagkainan namin. Ay, turong malaki! Sigaw ko sa gulat. Dahil nahulog ang takip ng kaserola sa likod ko. Nang tignan ko ay tawa na ng tawa si Tito. Asan yung turong malaki? Tito naman eh, aatakihin ako sa puso. Nang biglang bumukas ang pinto at nakita ko si Daddy na pumasok. Hi Dad, good evening po. Hello baby girl. Sabay halik sa pisngi ko. Gandang gabi. Sabi naman ni Tito Alfred. Oh, good evening, kumain na kayo? Tanong ni Daddy. Yap, tapos na. Sabi naman ni Tito. Good, tara may alak pa ako dyan. Agad naman pumayag si Tito at pumesto na sila sa sala. Dad, aakyat na po ako. Pamamaalam ko. Sandali, baka gusto mong makijoin muna sa amin kahit konti lang. Sabi naman ni Tito. May pasok po ako bukas Tito eh. Sabi ko dito, kaya umakyat na ako sa silid ko at nakiramdam sa mga ito. Nakinig ako sa usapan ng mga ito. Hindi ako pamilyar sa mga taong pinag-uusapan nila. Maya't maya pa, naubos ang alak nila. Kaya nagpaalam si Daddy na bibili muna. Narinig kong pagbukas ng gate. Lumabas ako para masigurado kung sino ang lumabas. Umalis na siya kaya nagkwentuhan muna kami ni Tito.
Tinanong niya kung may syuta na daw ba ako. Sabi ko wala pa sa isip ko. Good, aral muna, sabi nito. Pero ang mga mata niya ay nasa pixel. Alam ko kung saan ang tagos ng mga mata nito. Nagpaalam ako at magluluto muna ng pulutan nila. Sa hindi hinaasahan ay pinagpapawisan ako. Hindi ko alam kung bakit. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko tuwing nakikita ko ang mapuputing ngipin nito at mga matang naniningkit ay napapahanga ako dito. Tapos ang tindig pa nito na parang artistahin. Gusto ko pang kausapin si Tito Alfred. Mukhang okay naman yata kay Daddy iyon. Kahit naman sino mapapahanga talaga kung ganito kagwapo ang kausap mo. Nakakalipad ng isip. Nadatnan kami ni Daddy na nagtatawanan. Oh baby, mukhang nagkakaigihan na kayo ng tito mo ah. Yes Dad, palatawa pala si Tito. Ay siya, magpahinga ka na baby, may pasok ka pa bukas. Opo Dad, good night po sa inyo. Pagkaakyat ko ay hindi ko na halos marinig ang pinag-uusapan nila. Hanggang sa makatulog na ako. Nagising na lang ako nang may kumakatok sa pinto. Kahit inaantok pa ako ay pinagbuksan ko na lang. Si Tito Alfred pala. Bakit Tito? Ang Daddy mo nakatulog sa upuan. Kaya tinulungan ko siyang maalalayan si Daddy at maiayos sa silid nito. Pagkatapos ay lumabas na kami para makapagpahinga na rin. At magpapasok na ako sa silid ko nang bigla niya akong pinigilan. Hinalikan niya ako sa pisngi at nagwika ito ng, "Good night, baby girl." Kahit nasa silid na ako ay hawak ko pa rin ang pisngi ko habang nakangiti. Kinabukasan ay may patok na naman ako at yung secret admirer ko ay nagpadala na naman ng sulat. Parang takot ito na mag-absent sa pagpapadala ng sulat sa akin. Naisip ko tuloy, kapag hindi ba ito nagpadala ng sulat sa akin ng isang araw, ay babagsak din ba ito sa klase? Napapangisi ako sa kakaisip dahil sa natutuwa ako sa pinaggagawa niya, lalo na kapag naaalala ko si Tito Alfred. Hanggang sa makahalata ng mga kaibigan ko sa school na sina Chel at Gina. Kaya sinabi ko ang tungkol kay Tito Alfred. Kaya naging interesado rin ang mga ito at nais pa na puntahan nila sa bahay. Sabi pa ng mga ito ay may project daw kami. Kaya kailangan na grupo daw ang paggawa. Wala naman akong maalala na meron kaming group project. Mga baliw ang mga ito. Kaya hinayaan ko na lang sila. Napagsabihan pa ako na madamot. Gusto lang naman daw nila makita at mapatunayan kung totoo ba ang sinasabi kong gwapong tito ko. Pagkatapos ng klase ko, ay agad naman akong umuwi. Dahil sa wala akong pasok kinabukasan, ay excited ako na makita si Lola. 2 araw ako doon. Naisip ko kung ano ang pwede kong gawin kapag andun ako sa bahay ni Lola. Siguro yayayain ko na lang ang mga kaibigan ko doon at mamamasyal sa dati naming pasyalan. Minsan, naiisip ko din sila, lalo na ang matalik kong kaibigan. Kinabukasan ay hinatid ako ni Daddy sa bahay ni Lola. Nakita ko ang sobrang saya sa mukha nito. Nasa bandang QC pa ang lugar ni Lola kung saan din ako lumaki. Nag-usap lang saglit sila Daddy at Lola tapos nagpaalam din itong umalis. Pagkatapos nun ay tinulungan ko na si Lola na magluto. Habang nagluluto ay nag-uusap kami ni Lola. Kinusta ako nito.
ang buhay ko sa puder ng aking kinikilalang ama. Hanggang napunta sa seryoso ang usapan na yon. Alam kong seryoso na si Lola sa aming madamdaming usapan. Mel, apo, unahin mong pag-aaral mo. Kung sa bandang huli ay magkaalaman na, ay kaya mo nang mamuhay ng maayos. Kahit wala nang tulong sa kinikilala mong ama. Opo, Lola. Kahit ano ang kinahihinat na ng buhay ko sa poder ni Dati, ay kinakaya ko. Gusto ko lang makapagtapos ng aking pag-aaral at maging isang ganap na doktor. Dahil iyon po ang pangarap namin ni Mami noon. Aabutin ko po yun, Lola. Pinapangako ko po sa inyo ni Mami. Kaya lahat ginagawa ko po para matupad lahat ng mga pangarap ko. At alam kong si Daddy lang ang makakatupad ng lahat ng mga yon. Sabihin na natin na hindi talaga siya ang tunay kong ama. Inamin na ni Mami lahat sa akin noon. Simula pa nito, may isang tao na patay ito sa kanya. Kaso mas bata ito. Si Mami noon ay may maganda ng trabaho. Nagkaproblema sila ng dati niyang nobyo na siyang tunay kong ama. Na ngayon ay may sarili na siyang pamilya at hindi ko na alam kung nasaan na siya ngayon. Hindi alam ni Mami kung paano ito sasabihin sa dating nobyo na buntis ito. 3 linggo na silang hiwalay. Tinanggap ni Mami ang bagong nanliligaw sa kanya. At ngayon ay siya nang kinikilala kong ama. Ngunit noong nalaman na buntis si Mami, ay pati ito ay nilayasan din niya. Tanging si Mami lamang ang nakakaalam kung sino talaga ang tunay kong ama. Magulo noong una, pero dahil sa kupyang-kupya ko ang mukha ng ama ko, ay hindi na ako nagdalawang isip pa na tanggapin ang tunay kong ama at hindi yung kinikilala kong ama ngayon. Napag-usapan din namin ni Lola na hayaan na lamang lahat at unahin na lang ang pag-aaral ko para makamit ang aking mga pangarap. Kaya ko pinapayagan ang lahat na kung ano man ang meron sa amin ng aking huwad na ama. Kailangan kong magpakatatag sa lahat ng pagsubok ng buhay. Alam kong ako ang aangat sa bandang huli. Ayaw kong makaramdam ng pagmamahal sa kahit na sinong lalaki. Ayaw kong maudlot ang plano kong makapagtapos ng pag-aaral. Naniniwala ako na ang mga lalaki ay madami pang darating at makakahanap ako ng para sa akin kapag nakapagtapos ako. Kahit pang kapalit ay ang aking mismong sarili. Pagkatapos namin magluto ay kumain na kami habang nag-uusap. Naikwento ko lahat kay Lola, pati ang kay tungkol kay Tito Alfred. At sa tingin ko, ay may lihim na gusto sa akin. Pero sorry siya, Lola. Lahat ng iyon ay pagkukunwari lang. Sabi ko pa sa kausap ko. Pagkatapos namin kumain ni Lola, ay nagtungo na kami sa bakuran nito. At doon ay inasikaso nito ang mga tanim na gulay na siyang pangunahing kinukuhanan nito ng ibang pagkain. Masipag si Lola na kahit nasa edad na ito na 60, ay malakas pa ito. At naaasikaso pa niya ang bahay at mga tanim nito. Kaso, maagang binawian ng buhay ang lolo ko. Kaya hindi na nasundan si Mami. Hindi na rin nag-asawa si Lola dahil hindi rin maganda ang buhay niya sa nasira nitong asawa. Mapanakit ang aking lolo noon at karaniwan na rin ang pambababae nito. Maya't maya pa ay may pumasok sa bakuran. Ang dalawa kong pinsan na sina Lena at RR. Ang dalawa kong pinsan na tanging mga kalaro ko noon. Pero dahil sa hindi ako pinapalabas ni Mami noon, ay ngayon lang kami ulit nagkita. Malalaki na ang mga ito at kapwang nag-aaral na rin.
Bumili ako ng makakain namin habang naglalakad. Hanggang sa makita ni RR ang dati nitong nobya. Pero hindi naman niya ito pinansin. Kaya napabaling ang usapan namin sa kanya. Sabi ni RR, naghiwalay daw sila dahil nahuli niya na may ibang kasama ang nobya nito. Tapos ang masakit pa ay sinabi ng babae sa kanya na hindi daw ito magaling at wala siyang kapera-pera. At ang tanging kagapuhan lamang ang meron siya. Tawanan kami dahil sa sinabi niyang iyon. Sinadyawan siya ni Elena. Sabay sabing, more practice pa, insan. Tawa kami ng tawa noon at kinukot siya si RR. Tapos si Elena naman ang siyang binalingan ni RR. At ang sabi, kung bakit kasi ayaw pa nitong makipagnobyo para may inspirasyon din ito at maranasan ang masaktan at ipagpalit. Tawa lang ng tawa si Elena at sumagot, bakit? Kailangan ba ng nobyo para magkaroon ng inspirasyon? Hayaan mo maglaway ang mga lalaking yan. Bahala sila. Sa totoo lang, may mga itsura ang mga pinsan ko. Siguro lahi namin matatangkad. Si Elena nga ay laging kinukuha na Reyna Elena sa lugar namin dahil sa maladyusan nitong personalidad, lalo na kapag inayosan ito. Yun nga lang, ayaw nito magkaroon ng nobyo at nais maging pulis balang araw. Pagkatapos namin mamasyal ay nag-usap-usap kami na doon sila matutulog sa bahay ni Lola dahil nga 2 araw lamang ako ay sinulit na namin ang pagkakataon na iyon. Kaya pagkatapos namin kumain, ay nagayak na kaming matulog. Pinagitnaan namin si RR dahil gusto muna namin kulitin ito. Nakikipagkulitan din naman ito sa amin, kaya lagi namin siyang nababatukan. Maya't maya pa ay napunta sa seryosong usapan ng aming kulitan. Kasi napunta sa akin ang pag-uusap naming iyon. Tinatanong nila kung kumusta ang buhay ko sa piling ng aking ama at ano ang piling ng walang ina. Kasi hindi daw nila lubos maisip kung paano mabuhay na walang ina sa tabi nila. Para sa akin, tanggap ko na wala si mami. Wala na din naman akong magagawa. Kaya kailangan nakayanin ko sa tulong ng aking ama. Tuwing nasasambit kong katagang ama, ay parang lalabas sa ilong ko ang salitang iyon. Maya't maya pa, nakatulog na kami. Madaling araw na, nang may kung ano akong naramdaman. Kakaibang paggalaw ng isang bahagi sa aking katabi. Alam ko na kung sino iyon at kung ano iyon. Kaya mas minabuti ko na magtulog-tulugan. Alam ko na ang pwedeng mangyari. Nagdadalawang isip man, pero nagpaubaya pa rin ako. Sa maiksing oras, ay naganap ang isang bagay na hindi ko alam kung tama. Subalit naisip ko na lang na panaginip na lamang iyon. Kinabukasan, ay balik na uli sa realidad ng buhay. Paggising namin, ay umasta ako na parang walang nangyari. Tuloy ang masayang pag-uusap naming tatlo at namasyal sa mga lugar na galaan namin noong mga maliliit pa kami. At ang pinakapaborito namin ay ang ilog na malapit lang sa bahay ni Lola. Maganda pa rin ang lugar na iyon at mas lumapad pang ilog dahil na rin siguro sa mga bagyong dumaan at baha. Pero may mga ginawang kubo ang mga tao doon para may masilungan ang mga nais maligo sa lugar na iyon. Napag-usapan naming tatlo na babalik kami mamayang gabi. Naisip ko na mukhang masaya nga iyon. Pagkatapos kong kumain, ay sinundo na ako ng pinsang kong lalaki at sabi ay dadaanan na lang namin ang isa naming pinsan. Dala namin ang mga dapat dadalhin at nagtungo na nga kami sa bahay ng pinsan naming babae. At doon ay natuklasan namin na hindi ito makakasama
dahil sa masamang pakiramdam ng inay nito at kailangan niyang alagaan. Nanghihinayang man ay nagsalitang pinsan kong lalaki na pwede naman daw na kami na lang dalawa. May kakaibang ideyang nasa isip ko, subalit parang ayaw ko din dahil alam ko naman ang mangyayari. Para hindi mapahiyang pinsan kong lalaki ay pumayag na din ako at sinabing saglit lang kami kasi parang uulan. Mabilis kami nakarating sa ilog at may kubo doon na may maayos na upuan. Nagsindi kami ng apoy at naupo sa di kalayuan sa kubo. Mga ilang hakbang lang yon. Nagkwentuhan kami tungkol sa buhay ko nung namatay si Mami. Kung gaano katagal bago ko natanggap. Kung anong ginawa ko para matanggap ang lahat. Mga ganoong usapan namin na makaramdam kami ng pagpatak ng ulan. At dahil doon ay nagamit namin ang kubong iyon. Nagtatawanan pa kami dahil sa muntik ng mabasa ang mga dala namin. At ang apoy naman na ginawa namin ay namatay dahil sa biglaang pagbuhos ng ulan. Dahil sa may kadiliman, ay tanging flashlight lang ang nagsisilbing ilaw naming dalawa. Plano namin na pagtila ng ulan ay uuwi na kami. Subalit sa mga oras na iyon, ay parang ayaw kami pauwiin ng panahon. Kaya sumiksik kami sa upuan kung saan hindi nababasa ng ulan. Kahit na lumang yero ang ginamit sa bubong, ay nasa ilalim ito ng puno, kaya hindi gaano pumapasok ang ulan. Madilim ang paligid, at naramdaman ko na lang na niyapos ako nito. At ramdam ko ang init ng balat niya, subalit medyo basang damit. Pinakiramdaman ko na lang ang mga gagawin niya. Mabilis ang bawat galaw nito, at doon ko naman sinabayan at ginalingan. Total, kami lang naman dalawang nandoon. At sumabay na rin kami sa ingay ng ulan. Malaki at matigas ang mga braso niya na nakapulupot sa akin. Noong una ay mabilis niya na ilabas ang sama ng loob. Subalit sa pangalawang pagkakataon, bumilib ako dahil sa tagal niyang gumalaw at sa halatang malakas pang pangangatawan para tumagal ang bayuhan na iyon. Nakakapanabik ang oras na iyon. Dahil sa edad niya siguro ay malakas pa talaga siya. Hindi gaya ng mga nakasama ko na kailangan pang gamot o pang tumagal. Subalit si Insan, hahawakan mo lang ay lumalaban na naman kahit kakatapos lang. Gamit ng aking mga kamay ay mabilis uli itong nabuhay. Hindi ko mabilang ang oras kung nakailang round kami sa oras na iyon. Natagpuan na lang namin ang aming sarili na palihim na nagkikita sa tabi ng ilog at doon ay kinakain ang mga dala naming pagkain. Mapusok kaming pareho kaya hindi maiwasan na may mangyari sa amin. Sinundo na ako ni Daddy dahil may pasok na ako kinabukasan. Hindi ako nakapagpaalam sa aking mga pinsan at mukhang hindi maganda ang timpla ni Daddy. Nagmamadali ito, kaya wala pang isang oras ay nakabiyahe na kami pauwi sa bahay. Pagkarating namin ay nagpahinga na ako. Maya't maya pa ay kinausap ako ni Daddy. Kailangan daw niya akong iwan sa lola ko dahil babalik na daw ito sa ibang bansa. Pinapaayos niya ang mga gamit ko at mga dapat asikasuhin para makalipat ako ng school. Huwag na daw ako mag-alala sa mga gastusin hanggang sa makapagtapos ako dahil tuloy pa rin ang suporta nito sa akin. Tumango na lang ako at pumayag sa nais ni Daddy. Pinagbili ni Daddy ang bahay namin at ibinigay ng buo sa akin ang pera para sa aking pag-aaral. At nangyari nga ang mga plano ni Daddy. Lumipat ako sa lola ko at pinagpatuloy ang patagong relasyon namin ng aking pinsan. At noong nakapagtapos na ako,
ay napagdesisyonan ko na mag-abroad at sa kabutihang palad ay dito na ako nakapag-asawa at kasama ko ang aking pamilya. Nalaman kong nag-asawa muli si Daddy at masaya na din ito sa bago nitong pamilya. Napag-alaman ko na din na malapit ng ikasal si Pinsan. Nabuntis niya nang wala sa oras ang isang babae na nakasama niya lang ng isang gabi. Walang nagawa kundi panagutan ang ginawa nito dahil tinatakot na siya ng pamilya ng babae. Hanggang dito na lang po ang aking istorya. Sana po ay nag-enjoy kayo sa kakaibang nakaraan ko. Maraming salamat po sa pagsubaybay.